Pirmahalan mo na ito, Teresa. 5 milyong piso yan. Higit pa sa sapat para magsimula ka ulit sa labas. 5 million? Pagkatapos ng 7 taon, Mateo? 5 milyon nang ba ang halaga ng 7 taon ng buhay ko na ibinigay ko sa inyo? Huwag kang mapagmataas, Teresa. You were nothing before we took you in. Utang mo sa pamilya Aurora ang bawat hininga mo at ang bawat luhong tinatamasa mo ngayon. Utang? Tonya Aurora, ako ang bumuhay sa kumpanya nyo. Ako ang nagpuyat para ayusin ang mga gusot na ginawa ng anak nyo habang nagpapakasasa kayo sa luho. Tumahimik ka. You're just a wife on paper. Pero sa harap ng batas, ikaw ang Chief Financial Officer. Ikaw ang pipirma sa affidavit na ito at aamin na ikaw ang nagmanyobra ng stocks. It's the only way to save the family's name. At paano naman ako, Mateo? Paano ang pangalan ko? Paano ang buhay ko kung mabulok ako sa kulungan para sa kasalan ng hindi ko ginawa? Huwag kang mag-alala. Aayusin namin ang annulment natin ng mabilis para hindi ka na madamay sa iba pang gulo. Tanggapin mo na ang tseke. Umalis ka na sa mansyong ito at akuin mo ang kasalanan. Huwag kang makasarili, Teresa. Isipin mo ang legacy ng mga Aurora. Makasarili? Isang malaking biho yata ito. Mateo, 7 taon akong naging anino mo. 7 taon akong naging alila sa pamamahay na ito. At ngayon, itatapon niyo ako na parang basurang nakakasagabal sa dinadaanan niyo? Ubus na ang pasensya ko, Teresa. Pirmahan mo yan o mas malala pa sa kulungan ang kahihinatnan mo. Tandaan mo kung sino ang kinakalaban mo. Tumalikod si Mateo. Hindi man lang makatingin ng diretso sa mga mata ng asawang itinuring niyang kasangkapan lamang. Ang hapagkainan na puno ng masasarap na putaheng maingat na inihanda ni Teresa para sa kanilang ika-7 anibersaryo ay tila naging isang malamig na altar ng sakripisyo. Ang bango ng paboritong adobo ni Mateo na ilang oras ning niluto sa mahinang apoy ay humahalo na sa pait ng luhang hindi na niya napigilang pumatak. 1 patak, 2 patak, hanggang sa mabasa ang puting tela ng mesa. Pinagmasdan ni Teresa ang tsekeng nasa harap niya. 5 milyong piso. Para sa pamilya Aurora, barya lang ito. Pero para sa kanya, ito ang kabayaran sa bawat gabing hindi siya natulog para lamang masigurong hindi babagsak ang kanilang imperyo. Ito ang presyo ng kanyang dangal na nais nilang yurakan sa harap ng buong mundo. Dama ni Teresa ang bawat pintig ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Ang kanyang mga kamay na dati malambot at puno ng kalinga ay nanginginig na sa tindi ng pot at bighati. Tumingin siya sa bintana kung saan malakas ang buhos ng ulan. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagkaguho. Ngunit sa ilalim ng bawat hagulgol ng hangin, may isang boses sa kanyang loob na nagsisimulang magising. Isang boses na matagal na niyang pinatahimik, alang-alang sa pag-ibig. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kawayang tumatangi sa bagsak ng bagyo. Hindi siya ang babaeng nakilala nila 7 taon na ang nakalilipas. Ang pag-ibig na nagbulag sa kanya ay unti-unti nang natutunaw. Iniiwan ang isang matigas at malamig na katotohanan. Lumapit si Doña Aurora sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila nakakasuffocate. Hinawakan ng matanda ang baba ni Teresa at itinaas ito ng may pandidiri. Walang bakas ng awa sa mga mata ng binan na itinuring niyang pangalawang ina. Ang tanging nakikita niya ay ang kasakiman at ang pagnanais na protektahan ang kanilang wad na dangal sa kahit anong paraan. Nabalik ang tingin ni Teresa sa hapagkainan. Ang ulam na pinaghirapan niya ay hindi man lang ginalo ng mag-ina. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib nang maalala niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito. Ang mga pagkakataong tiniis niya ang pang-iinsulto ni Doña Aurora sa harap ng ibang tao. Ang mga oras na nanahimik siya kahit alam niyang niloloko na siya ni Mateo. Lahat ng iyon ay para sa isang pangarap na ngayon
ay abo na sa kanyang mga kamay. Humakbang si Teresa palapit sa kanyang asawa, na ngayon ay abala sa pag-inom ng alak, na tila wala siyang pakialam sa mundong winawasak niya. Huminto si Teresa sa likuran nito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Mateo, mahina ngunit mariin ang kanyang tinig. Isang tunog na hindi nanginginig, isang tunog na puno ng pait. Hindi lumingon si Mateo. Ano? Pipirma ka na ba? Huwag mo nang patagalin ito, Teresa. Mas mabuting matapos na ang lahat na yung gabi. Sanay maging sapat ang 5 milyong pisong ito para pawiin ang konsensya mo sa bawat gabing gigising ka na wala ako sa tabi mo, sabi ni Teresa. Inabot niya ang tseke, ngunit hindi para itago. Sa harap ng 2 taong nagpahirap sa kanya, dahan-dahan niyang pinunit ang papel. Ang tunog ng pagpunit ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang unang hakbang ng kanyang paglaya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora sa nasaksihan. Anong kabaliwan ito? Hindi mo ba alam kung anong sinasayang mo? Ikaw na hampas lupa ka. Lumingon si Teresa sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tinde ng emosyon. Ang sinasayang ko ay ang 7 taon ng buhay ko sa inyo. Pero ang sinasayang nyo ay ang tanging taong tunay na nagmamahal at nagpoprotekta sa pamilyang ito. Tumayo si Mateo ng may galit. Ang kanyang muka ay namumula na sa inis. Wala kang utang na loob pagkatapos ng lahat na ibinigay namin sa'yo. Ibinigay? Natawa si Teresa, isang tawang puno ng sarkasmo at sakit. Ang ibinigay niyo sa akin ay isang gintong hawla na puno ng kasinungalingan. Pero tandaan niyo ito, Mateo, Doña Aurora, hindi ako papasok sa kulungan para sa inyo. At hinding-hindi niyo ako mapipilit na maging biktima niyo habang buhay. Huminga ng malalim si Teresa, idiniin ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, na tila pinoprotektahan ang isang lihim na hindi pa handang isiwalat ng mundo. Ang bawat tibok ng puso sa loob niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Lumapit si Doña Aurora. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong na tila laso na dumadaloy sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik, puno ng banta na kayang magpaguho kahit sa pinakamatatag na tao. Akala mo ba ay natapos na ito dahil lang pinunit mo ang checking yon? Nagkakamali ka, Teresa. Sa pamilyang ito, kami ang batas. At kung ayaw mong pumirma ng kusa para protektahan ang anak ko, sisiguraduhin kong sa pinakamadilim na selda ka magsisilang ang anak mo. Hindi mo kami matatakasan dahil sa oras na lumabas ka sa pintong yan, ituturing kitang kaaway. At alam mo kung anong nangyayari sa mga kaaway ng mga Aurora? Natigilan si Teresa. Ang lamig ng banta ng matanda ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang katotohanang alam na ni Aurora ang tungkol sa kanyang pagbubuntis ay isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sige na, Teresa. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa ng mga security palabas dito. Alam mo naman ang lugar mo rito simulat sa pool, hindi ba? Ang lugar ko? Akala ko ba asawa ako sa bahay na ito, Celia? Asawa? Nagpapatawa ka ba? Ang asawa, iginagalang. Ang asawa, pinapakilala sa mga party. Pero ikaw, tagapagluto ka lang na may papel. At na yung wala na ang papel na yan, balik ka na sa pagiging basahan. 7 taon ko kayong pinakain at pinagsilbihan, Celia. Kasama ka sa bawat hirap ko para lang maging maayos ang takbo ng mansyong ito. Utos yan ni Doña Aurora. Hindi mo ba naintindihan? Ang bawat pagod mo, bayad na ng pagkain at tirahan mo rito. Kaya huwag kang umasta na parang may utang na loob kami sa'yo. Ngayon, bitbitin mo na ang mga basura mo at lumayas ka na sa harap ko. Mariing napapikit si Teresa habang nararamdaman ang matatalas na salita ni Celia, ang mayordoma ng mansyon na dati yumuyuko sa harap niya. Ngunit na yon ay tila isang asong ulo na handang manakmal. Ang bawat salita ay tila isang latay sa kanyang likuran.
Nagpapaalala sa kanya na sa loob ng 7 taon, ang pag-ibig niya kay Mateo ay naging isang kadena na nagtali sa kanya sa kusinang ito. Mula sa malaking sala, narinig ni Teresa ang malakas at malanding halahak ng isang babae. Hindi iyon ang boses ni Doña Aurora. Iyon ay boses ng isang estrangero, matinis, puno ng kumpiyansa at tila nanunuya. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay nagpahiwatig na masayang kumakain ang pamilya sa itaas. Habang siya ay narito sa madilim at mainit na bahagi ng mansyon, pinalilibutan ng amoy ng mga hugasing, hindi na niya natapos. Han, this sinigang is so good. You should have hired this cook earlier. Narinig ni Teresa ang boses ni Cassandra, ang babae ni papalit ni Mateo sa kanya. I'm glad you like it, Cassandra. I'll make sure she stays until the transition is complete, sagot ni Mateo. Ang tinig nito ay puno ng laming na kailanman ay hindi na narinig ni Teresa. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang punyal na unti-unting hinihiwa ang puso ni Teresa. Ang pagkaing tinutukoy ni Cassandra ay ang mismong pagkaing pinagpuyatan ni Teresa. Sila ang kumakain, sila ang nagpapakasasa sa kanyang pagod, habang siya ay itinuturing na lamang na isang kagamitang pwedeng palitan kapag lumana. Dahan-dahang lumakad si Teresa patungo sa bodega sa likod ng kusina. Doon niya nakita ang kanyang mga gamit, isang maliit na maleta at ilang pirasong damit na kupas na. Ang kanyang mga paboritong libro, ang mga litrato ng kanyang mga magulang, at ang kanyang mga personal na gamit ay tila itinambak na lamang na parang mga basurang wala ng halaga. Ang alikabok sa loob ng bodega ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang 7 taon ng kanyang buhay ay kasya lamang sa isang maliit na sulok ng kadiliman. Teresa, isang mahinang tinig ang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si Lola Berta, ang matandang yaya ni Mateo, na siya lang ang tanging nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha. Ang mga kulubot nitong kamay ay nanginginig habang may hawak na isang basong tubig. Lola Berta, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Mabilis na lumapit ang matanda at niyakap si Teresa ng mahigpit. Sa bisig ni Lola Berta, doon lamang naramdaman ni Teresa na tao pa rin siya, na mayroon pa ring nagmamahal sa kanya sa gitna ng kalupitan ng mundong ito. Tahan na, anak. Tahan na, sabi ni Lola Berta habang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Nakikita ng Diyos ang lahat ng sakripisyo mo. Huwag mong hahayaang sirain nila ang loob mo. Ang katarungan ay hindi natutulog, Teresa. Darating ang araw, ang mga luha mong ito ay magiging apoy na susunog sa kanilang kasinungalingan. Bakit ganito, Lola? Bakit kailangan maging ganito kasakit? Hikbi ni Teresa. 7 taon akong nagtiis. 7 taon akong naging mabuting asawa, mabuting menugang. Pero bakit parang wala lang sa kanila ang lahat? Dahil ang mga taong walang puso, Teresa, ay hindi kailanman makakakita ng halaga ng isang ginto sa putikan. Pero tandaan mo ito, ang putik ay nahuhugasan, ngunit ang ginto ay nananatiling ginto. Humiwalay si Lola Berta at may iniabot na maliit na balot ng tela kay Teresa. Itago mo ito, anak. Huwag mong ipakikita kanino man. Ito ang magiging alas mo pagdating ng panahon. Hindi na nagtanong si Teresa. Itinago niya ang balot sa loob ng kanyang maleta. Sa bawat segundong lumilipas, ang sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang pag-ibig na dati inagbibigay buhay sa kanya ay tuluyan ng pinalitan ng hangaring mabuhay para sa hustisya at para sa sanggol na dinadala niya. Nang tumigil na ang tawanan sa sala, nagpasya si Teresa na umakyat sa kanilang dating silid upang kunin ang kanyang natitirang mga gamit na mahalaga. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila isang paglalakbay sa nakaraan. Bawat baetang ay may dalang alaala ng mga pangakong napako. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid, ngunit ang kanyang nakita ay tila nagpahinto sa daloy ng kanyang dugo. Sa loob ng kanilang dating silid,
Sa kama kung saan sila dati nagbabahagi ng mga pangarap, ay nakita niya si Mateo at Cassandra. Hindi pa sila natutulog. Nakaupo si Mateo sa tabi ni Cassandra. Ang mga kamay nito ay nakapulupot sa baywang ng babae habang masuyong hinahalikan ang leeg nito. Ang mga tawa ni Cassandra ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Teresa. You're much better than her, Cassandra. Pulong ni Mateo. Sapat na para marinig ni Teresa. She was just a chore. You are a treasure. Ang pintig ng puso ni Teresa ay tila isang mabilis na tambol na nagbabanta sa kanyang katahimikan. Ang kanyang mga kamao ay nakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Sa sandaling ngayon, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng naputol. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Siguraduhin mong walang kahit isang pirasong papelang maiiwan, Attorney Valdez. Ang aksidenteng iyon ay dapat nang manatiling baon sa limot, kasama ng mga magulang ni Teresa. Pero Doña Aurora, may mga ulat na nagsasabing muling binubuksan ng ilang otoridad ang mga lumang kaso ng banggaan sa kalsada noong taong yun. Kung may makakita sa ulat ng mekaniko tungkol sa preno ng sasakyan ni Eduardo, huwag kang magsalita ng ganyan. Binayaran ko na ang lahat ng dapat bayaran noon pa. Ang utang na loob ni Teresa sa amin ang magsisilbing piring sa kanyang mga mata. Sino ba naman ang mag-aakalang ang pamilyang kumupkup sa kanya ang dahilan kung bakit siya naulila? Patayin mo ang apoy bago pa ito maging malaking sunog. Maliwanag ba? Sa likod ng makapal na kurtina ng silid-aklatan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang bawat paghinga ay tila isang matalas na tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang boses ni Doña Aurora, na dati ipuno ng awtoridad, ay ngayon ay tila isang kumpas ng kamatayan na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga magulang niya, si Eduardo at Maria. Ang mga mukhang tanging nagbigay sa kanya ng tunay na init ng pagmamahal bago ang lahat ay naging abo. Tila bumalik ang kanyang gunita, 20 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang basang kalsada, ang amoy ng sunog na goma, at ang nakabibinging katahimikan pagkatapos na isang malakas na pagbaligtad ng kanilang sasakyan. Naalala niya ang kanyang maliit na kamay na pilit inaabot ang kanyang ina. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig at walang buhay na daliri nito. Ang huling nakita niya bago siya mawala ng malay ay ang isang mamahaling sasakyang mabilis na humaharurot palayo. Iniwan silang naghihingalo sa dilim ng gabi. Diyos ko. Isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Sapat na para marinig niya ang sariling pagguho. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang dahan-dahan siyang umaatras palayo sa silid-aklatan. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat dekorasyon, ang bawat mamahaling painting na nakasabit sa dingding, ay tila mga saksi sa isang krimen na matagal nang ikinubli ng salapi at kapangyarihan. Sa kanyang pagmamadaling makalabas, halos mabangga niya ang isang matangkad na lalaki sa may hallway. Mabilis na humawak ang lalaki sa kanyang mga balikat upang hindi siya matumba. Teresa, anong nangyayari? Bakit tila nakakita ka ng multo? Tumingala si Teresa at nakita ang mga mata ni Joaquin. Si Joaquin, ang pinsan ni Mateo na palaging nasa tabi niya sa mga oras na tila tinalikuran na siya ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang hawak ay matatag. Ngunit may dalang kakaibang lambing na tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Joaquin, ang tanging nasabi ni Teresa. Naramdaman niya ang init ng mga palad nito sa kanyang balikat, isang sensasyong nagpabagsak sa huling depensa ng kanyang mga luha. Hindi nag-atubili si Joaquin. Hinila niya si Teresa patungo sa isang mas pribadong sulok ng harden, malayo sa mga matang mapanuri ng mga aurora. Sa ilalim ng malalaking dahon ng mga halaman, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, hinayaan ni Joaquin na sumandal ang ulo ni Teresa sa kanyang dibdib.
Dama ni Teresa ang bawat tibok ng puso ng lalaki. Maayos, malakas, at tila nangangako ng kaligtasan. Sabihin mo sa akin, Teresa, anong ginawa nila sa'yo? Hindi ko na kayang makitang unti-unti kang pinapatay ng pamilyang ito. Bulong ni Joaquin habang marahang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Ang aking mga magulang, Joaquin. Ang aksidente, hindi matuloy ni Teresa ang kanyang sasabihin dahil sa tinde ng hikbi. Humiwalay ng bahagya si Joaquin at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumipat sa mukha ni Teresa. Pinupunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga ibo daliri. Huwag kang matakot. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kung anuman ang nalaman mo, tutulungan kitang mahanap ang katotohanan. Ngunit kailangan mong maging matatag. Sa bahay na ito, ang pader ay may tenga at ang sahig ay may mga mata. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang init ng hininga ni Joaquin ay dumampi sa balat ni Teresa, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan sa piling ni Mateo. May isang bahagi ng puso ni Teresa ang gustong maniwala. Gustong sumuko sa pangako ng proteksyon ni Joaquin. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang tinig ng pag-iingat. Sino nga ba ang tunay na mapagkakatiwalaan sa mundong puno ng balat kayo? May kailangan akong makuha sa loob ng vault ni Doña Aurora. Matapang na sabi ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong klaseng determinasyon. Doon nakatago ang lahat ng kasinungalingan nila. Tutulungan kita, mabilis na sagot ni Joaquin. Mamayang gabi, kapag tulog na ang lahat, ako ang magbabantay sa labas. Nang hating gabi na, sa gitna ng katahimikan na tanging ang huni lamang na mga kuliglig ang naririnig, dahan-dahang pumasok si Teresa sa silid ni Doña Aurora. Ang matanda ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha na dati puno ng pot ay tila payapa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit para kay Teresa, ang kapayapaang iyon ay isang insulto. Maingat niyang nilapitan ang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang pinting ng pamilya. Gamit ang kombinasyong matagal na niyang obserbahan, dahan-dahan niyang pinihit ang bakal. Sa bawat tunog ng mekanismo, tila tumitigil ang tibok ng kanyang puso sa takot na magising ang matanda. Nang bumukas ang pinto ng vault, hindi mga alahas o pera ang unang kumuha ng kanyang atensyon. Sa isang maliit na pelus na kahon, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Isang gintong locket na may ukit na mga rosas. Nanginig ang kamay ni Teresa. Ang locket na iyon ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Ang huling bagay na nakita niyang suot nito bago ang aksidente. Bakit ito nasa kamay ni Doña Aurora? Sa tabi ng locket, may isang nakatuping lumang papel at isang kupas na litrato. Kinuha ito ni Teresa at binuksan. Ang litrato ay nagpapakita ng isang nawasak na sasakyan sa tabi ng daan, ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Ngunit may isang detalye sa litrato na hindi kailanman lumabas sa mga balita noon. Sa tabi ng nawasak na sasakyan, kitang-kita ang isang mamahaling itim na sedan na may plakang pagmamay-ari ng mga Aurora. Dahil sa gulat, hindi sinasadyang nabitawan ni Teresa ang locket. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan ng silid. Biglang gumalaw si Doña Aurora sa kanyang kama. Ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang bumukas, at sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang kanyang paningin ay dumapo ng diretsyo sa nakatayong figura ni Teresa sa harap ng kanyang bukas na vault. "Sino yan?" sigaw ni Doña Aurora habang pilit na bumabangon. Mabilis na isinilid ni Teresa ang litrato at ang locket sa kanyang bulsa at tumakbo palabas ng silid. Ang kanyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib sa tindi ng takaba. Sa dilim ng hallway, nakita niya si Joaquin na naghihintay. "Teresa, tara na!" bulong ni Joaquin habang hinahawakan ang kanyang kamay at hinila siya patungo sa hagdanan. Ngunit bago pa sila makababa,
Bumukas ang mga ilaw sa buong mansyon. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang itinuturo si Teresa. "Magnanakaw! May magnanakaw sa loob ng bahay ko!" Sigaw ng matanda na naging sanhi ng mabilis na pagkilos ng mga security guard sa paligid. Lumingon si Teresa kay Joaquin, umaasang makakahanap ng takas. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang isang kakaibang ngiti na dumaan sa mga labi ni Joaquin. Isang ngiting hindi niya maunawaan. Isang ngiting tila nagsasabing ang lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang mas malaking plano. "Mateo, bitawan mo ang kamay ko. Nasasaktan ako." "Teresa, makinig ka naman sa akin kahit na yan lang. Ibalik mo na kay Mommy ang kinuha mo at kakausapin ko siya. Maayos pa natin ito, please. Ayaw mo namang magpalipas ng gabi sa presinto, hindi ba?" "Maayos? Mateo, 7 taon nating sinubukan ayusin ang pamilyang ito, pero tignan mo kung nasaan tayo ngayon. Ang tanging kinuha ko ay ang katotohanan. At ang katotohanan ay hindi mo kailanman pag-aari." Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kailangang maging ganito kahirap? "I'm trying to protect you. Kung hindi ka titigil, pati ako ay hindi na kita matutulungan. Isipin mo naman ang pagsasama natin." "Ang pagsasama natin? O ang imahe ng pamilya nyo?" "Huwag mo akong lukohin, Mateo. Alam nating dalawa kung ano ang mas mahalaga sa'yo." Humigpit ang hawak ni Mateo sa palad ni Teresa, habang sila ay nakatayo sa gitna ng kanilang madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang anino sa kanilang mga mukhang puno ng pighati. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Teresa. Ang ugnayan ng kanilang balat ay dati-rati inagdadala ng kuryente ng pananabik at init. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ni Teresa ay isang matinding lamig. Nang hawakan ni Mateo ang kanyang mga daliri upang makiusap, tila hindi malambot na laman ang dumampi sa kanya, kundi ang malamig at matigas na bakal ng isang rehas. Ang bawat haplos nito ay tila nagpapaalala sa kanya na ang lalaking minahal niya ay isa ring bantay sa bilangguang binuo ng mga aurora para sa kanya. Ang init ng pag-ibig ay naglaho na, pinalitan ng bigat ng isang obligasyong tila sumasakal sa kanyang kaluluwa. I'll give you until tomorrow morning, Teresa. Please, don't make this harder for everyone. Huling bulong ni Mateo bago ito lumabas at iniwan siyang mag-isa sa dilim. Hindi na nagaksaya ng panahon si Teresa. Alam niyang bawat minuto ay mahalaga. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, suot ang isang itim na jacket, dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon sa pamamagitan ng pinto sa likod ng kusina. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa kanyang mga takot. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay nananatiling matatag. Naglakad siya patungo sa dulo ng harden, malapit sa lumang puno ng mangga kung saan ang dilim ay tila mas makapal. Doon, naghihintay ang isang figura na may hawak na payong. "Akala ko ay hindi ka na darating," sabi ni Joaquin habang binibigyan siya ng puwang sa ilalim ng kanyang payong. Ang boses nito ay naging isang banayad na kumpas sa gitna ng ingay ng bagyo. "Kailangan kong gawin ito, Joaquin. Wala na akong ibang matatakbuhan," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng desisyong kanyang pinasok. Kinuha ni Teresa mula sa kanyang jacket ang isang makapal na folder. Ito ang mga dokumentong matagal na niyang inihanda, mga peking ebidensya na sadyang may mga butas. Isang moinyu na idinesenyo upang subukin kung hanggang saan ang katapatan ng lalaking nasa harap niya. Kung ibibigay ito ni Joaquin kay Aurora, malalaman ni Teresa na ang lahat ng pakikiramay nito ay isa lamang itong masalimuot na bitag. Narito ang lahat. Ang mga transaksyon, ang mga lihim na pirma ni Aurora at ang ulat tungkol sa aksidente, sabi ni Teresa habang iniabot ang folder. "Nandyan ang buhay ko, Joaquin. Nakasalalay sa mga papel na yan ang kalayaan ko
at ng anak ko. Tinitigan ni Joaquin ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Teresa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng payong, ang mga mata ni Joaquin ay tila dalawang malalim na balon. Mahirap pasahin. Puno ng mga misteryong hindi pa handang ibunyag. Ngunit ang paraan ng paghawak niya sa folder ay tila maingat, tila hawak niya ang isang babasaging bagay na ayaw niyang mabasag. Teresa, alam mo ang panganib na pinapasok natin. Kung malaman ito ni Tita Aurora, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati ako, itataboy nila. Bulong ni Joaquin. Humakbang siya palapit, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init ng hininga nito sa gitna ng malamig na ulan. Ngunit gaya ng sinabi ko, hindi kita pababayaan. Pagkakatiwalaan mo ba ako? Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tila isang babala mula sa langit. Gustong sumigaw ni Teresa ng oo. Gustong isuko ang lahat ng kanyang gabi-gabing dusa sa mga bisig ni Joaquin. Ngunit ang sugat na iniwan ni Mateo ay sariwa pa. Ang pagtitiwala ay isang marangyang bagay na hindi na niya kayang ibigay ng basta-basta. Kailangan ko nang bumalik bago pa nila mapansin na wala ako. Pag-iwas ni Teresa. Ingatan mo ang mga papel na yan. Yan na ang huling bala ko. Tumalikod na si Teresa at mabilis na naglakad pabalik sa mansyon. Hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsusugal sa kanyang hinaharap. Samantala, sa ikalawang palapag ng mansyon, dahan-dahang hinawi ang kurtina ng isa sa mga bintana. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay nagbigay ng silweta sa isang babaeng nakatayo at nanonood sa bawat galaw ni Teresa at Joaquin sa ibaba, si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang lihim na pagtatagpo. Ang isang mapait na ngiti ay gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang cellphone. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila mga saksi sa isang bagong pagtataksil na nakahandang sumabog sa susunod na umaga. Hindi alam ni Teresa, ngunit ang kanyang halik ng pag-asa ay maaring ang siyang maging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Teresa, akala mo ba talaga ay ganon kadaling takasan ang pamilyang ito? Akala mo ba ay sapat na ang ilang pirasong papel para itumba ang pangalang binuo ng ilang dekada? Tonya Aurora, hindi ko kaya gustong itumba. Gusto ko lang ng katarungan. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Malayo sa mga kasinungalingan nyo. Katarungan? Sa mundong ito, Teresa, ang katarungan ay para lamang sa mga may kapangyarihan. At ikaw, isang hamak na CFO na ang tanging silbi ay maging tuntungan ng pamilya ko. Ngayon, tignan mo kung nasaan ang pinagkakatiwalaan mo. Ano ang ibig mong sabihin? Joaquin, bakit ka naririyan sa tabi niya? Pasensya na, Teresa. Masyado kang naging madamdamin kaya hindi mo nakita ang realidad. Sa huli, dugo pa rin ang nangihibabaw. At ang pamilya Aurora ang tanging paraan para makuha ko ang nararapat para sa akin. Salamat sa mga dokumentong ito. Napatunayan ko kay Tita Aurora na karapat-dapat ako sa upuang ipinagkait nila sa akin noon. Joaquin, paano mo nagawa ito? Akala ko ba ay totoo ang lahat? Masyado kang naniwala sa mga matatamis na salita, Teresa. Pero sa laro ng buhay, kailangang pumili ng panig na mananalo. At siguradong hindi ikaw yun. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid-aklatan ng mansyon. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ay tila nanunuya, nagbibigay liwanag sa bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Tila ang mga pangarap ni Teresa na ngayon ay unti-unti nang naglalaho. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang malalim na bangin. Dama ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang folder na ibinigay niya kay Joaquin kagabi, ang folder na akala niya ay susi sa kanyang kaligtasan, ay hawak na ngayon ni Doña Aurora. Nakita niya kung paano haplusin ng matanda ang mga papel ng may tagumpay sa kanyang mga mata. Ang bawat pahina
ay tila isang sampal sa mukha ni Teresa. Nagpapaalala sa kanya na ang tiwala ay isang marupok na bagay na madaling mabasag ng kasakiman. Isang matunog na halahak ang kumawala sa mga labi ni Doña Aurora. Ang tunog na iyon ay hindi puno ng saya, kundi puno ng pangungutya at paghamak. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng otoridad na tila nais siyang ibaon sa kinatatayuan niya. "Napakahina mo, Teresa," bulong ni Aurora. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa muka ng babaeng tanging naglingkod sa kanila ng tapat. Akala mo ba ay makakahanap ka ng kakampi sa loob ng pamamahay na ito? Sa pamilyang ito, lahat ay may presyo. At ang katapatan ni Joaquin ay mas mataas kaysa sa nararamdaman niya para sa iyo. Tumingin si Teresa kay Joaquin. Umaasang makakita ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng kawalang bahala. Ang lalaking naging sandalan niya sa ulan, ang lalaking nang akong hindi siya pababayaan, ay ngayon ay nakatayo ng tuwid sa tabi ng kanyang kaaway, tila isang sundalong nagtagumpay sa kanyang misyon. "Huwag kang tumingin sa kanya na parang biktima ka, Teresa," sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Ginawa ko lang ang nararapat para sa kinabukasan ko. Isipin mo na lang na ang paghihirap mo ay magiging daan para sa mas malaking adhikain ng pamilya. Hindi ba't sanay ka naman magsakripisyo?" Ang salitang sakripisyo ay tila isang lason na dumaloy sa sistema ni Teresa. Sa loob ng 7 taon, iyon ang tanging ginawa niya. At ngayon, ginagamit ito laban sa kanya ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil na tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa kanyang likuran. Dahan-dahang napahawak si Teresa sa kanyang tiyan. Ang bawat pintig sa loob nito ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang abutin ng pot. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang liwanag na hindi nila kayang patayin. Ngunit ang liwanag na yon ay tila napapalibutan na ng dilim. "Bakit?" ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Teresa. Mahina, pagod, at puno ng kawalan ng pag-asa. "Dahil kailanman ay hindi ka naging isa sa amin," sagot ni Aurora habang itinatapon ang folder sa mesa. "Ngayong hawak ko na ang lahat ng ebidensya na magdidiin sa'yo, wala ka nang magagawa, kundi tanggapin ang kapalaran mo. Ang mga Aurora ay palaging nananalo, at ang mga tulad mo ay palaging nagsisilbing tuntungan lamang." Sa labas ng mansyon, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulisya. Ang mahaba at nakatutulig na ingay ay tila isang hatol na dumarating upang tapusin ang lahat. Ang bawat paghaging ng tunog ay tila naglalapit kay Teresa sa isang rehas na hindi na niya matatakasan. Lumingon si Aurora sa pinto at muling tumingin kay Teresa ng may mapait na ngiti. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at itinuro ang pintuan kung saan papasok ang mga awtoridad. "Dakpin niyo ang magnanakaw na yan!" sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang sumpa na nagtapos sa huling kabanata ng buhay ni Teresa sa loob ng bahay na yon. Magnanakaw siya ng tiwala, magnanakaw ng yaman, at magnanakaw ng dangal ng pamilya Aurora. Habang papalapit ang mga pulis, nanatiling nakatayo si Teresa ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Joaquin, na ngayon ay dahan-dahang umiiwas ng tingin. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makinis na sahig ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, may isang binhi ng katotohanang siya lang ang nakakaalam. Ang folder na hawak ni Aurora ay hindi ang tunay na armas. Ito ay isang moinyu, isang bitag na siya mismo ang gumawa. Ngunit ang presyo ng bitag na yon ay ang kanyang sariling kalayaan. "Pirmahan mo na ito, Teresa. Huwag mo nang hintayin na abuting ka pa ng umaga sa loob ng malamig na seldang ito. Isipin mo naman ang kalagayan mo, ang kalagayan ng anak natin." "Anak natin? Ngayon mo lang ba naalala na may anak tayo, Mateo?"
Ngayong nakakulong na ako at tila wala nang kawala? Makinig ka, I'm trying to help you. Kapag pinirmahan mo itong bagong kasunduan, sasabihin ni Mommy sa mga pulis na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Mabubura ang lahat ng reklamo laban sa'yo. Makakalabas ka rito. Makakapagsimula ka ulit. Malayo sa amin. Ang kapal din ng mukha mo, no? Pagkatapos niyo akong itapon na parang basurang may lason, ngayon ay aalukin mo ako ng kalayaan kapalit ng huling piraso ng aking dangal? Teresa, look around you. Wala kang kakampi rito. Si Joaquin, na akala mo ay tagapagligtas mo, ay nasa bulsa na ni Mommy. Wala ka ng baraha. Pirma lang ang kailangan para matapos na itong bangungot na ito. Gawin mo ito para sa bata. Ayaw mo namang dito siya isilang sa gitna ng dumi at kawalan ng pag-asa, hindi ba? Ang boses ni Mateo ay tila isang malamyos na lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng interrogation room. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng mapagkunwaring malasakit. Isang uri ng gaslighting na 7 taon nang tinitiis ni Teresa. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng fluorescent lamp, ang mukha ni Mateo ay tila isang maskara ng kabutihan na unti-unti nang nabubulok. Dama ni Teresa ang lamig ng bakal na upuan na tila nanunuot sa kanyang buto. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy lumang papel at panis na kape, isang kapaligirang sagyang binuo upang durugin ang espiritu ng sinumang naroroon. Tiningnan niya ang mga papel sa harap niya. Isang kasunduan na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng karapatan sa anumang ari-ariya ng mga Aurora, kapalit ng pagbawi sa mga kaso laban sa kanya. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Isang paalala ng buhay na dahan-dahang nabubuo sa loob niya. Sa gitna ng kanyang takot, may isang uri ng pot na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong ulan. Alam mo, Mateo, mahinang simula ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at matalim gaya ng isang labaha. Akala ko noon, ikaw ang magliligtas sa akin mula sa dilim. Pero ngayon ko lang naintindihan. Ikaw pala ang dilim na kailangan kong takasan. Humiwalay si Mateo. Ang kanyang muka ay namula sa inis. Napakamatigas ng ulo mo. Sinasayang mo ang huling pagkakataon mo. Hindi sumagot si Teresa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa sandaling iyon, tila bumalik ang kanyang gunita sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama. Ang matatamis ng ngiti nito habang binubuhat siya noong bata pa siya. Naalala niya ang kanyang ina. Ang mainit na yakap nito na laging nagpapakalma sa kanya. Tila naririnig niya ang mga bulong nila sa hangin, nagsasabing huwag siyang susuko, na ang dugo ng mga matatapang ay nananalatay sa kanyang mga ugat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala nang bakas ng takot. May isang bagong klaseng liwanag ang nagniningning sa kanyang paningin. Ang liwanag ng isang taong wala nang balak pang magpaapi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Gamit ang kanyang matulis na kuko, dahan-dahan niyang ginalos ang sariling palad. Hindi sapat para magdugo ng malubha, ngunit sapat para maramdaman ang hapdi na magsisilbing kurot sa kanyang kamalayan. Doon, sa gitna ng kanyang palad, iginuhit niya ang isang salita na magiging sandigan niya sa mga susunod na araw. Lalaban. Ang bawat kurba ng titik sa kanyang balat ay tila isang sumpa sa langit. Isang pangako sa kanyang sarili at sa kanyang anak na hindi na siya muling luluhod sa harap ng mga Aurora. Umalis ka na, Mateo, sabi ni Teresa, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Sabihin mo sa mami mo, hindi sapat ang rehas na ito para itago ang lahat ng baho nyo. Ang katotohanan ay hindi na patatahimik ng isang pirma. Padabog na tumayo si Mateo at hinablot ang mga papel. Ang tunog ng pagsara ng pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, tila isang hudyat ng simula ng isang giyera. Naiwang mag-isa si Teresa sa dilim. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan ang kanyang sinapupunan habang ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy.
Ngunit ang bawat patak ng luha ay hindi na tanda ng kahinaan, kundi tanda ng paglilinis sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng interrogation room, sa madilim na pasilyo ng istasyon ng pulis, isang telepono ang biglang tumunog. Isang pulis ang sumagot. Ang kanyang muka ay biglang nagbago habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Sigurado ba kayo? Isang anonymous donor ang nagdeposit ng malaking halaga para sa piyansa ni Teresa Aurora? Tanong ng pulis, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. At may kasama pang mga ebidensyang nagsasabing may foul play sa pag-aresto sa kanya? Sa kabilang linya, isang boses ang hindi sumagot. Tanging ang tunog lamang ng isang malalim na paghinga ang narinig bago tuluyang maputol ang tawag. Tumingala si Teresa sa maliit at may rehas na bintana sa itaas ng silid. Ang unang sinag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, tila isang halik mula sa kalangitan. Hindi pa tapos ang laban. Ang gabi ay malalim pa, ngunit ang bukang liwayway ay hindi na mapipigilan. Akala niyo ba ay mabubulok ako sa loob habang nagpapakasasa kayo sa perang pinaghirapan ko, Attorney Valdez? Huwag kang masyadong kampante, Teresa. Pansamantala lang ang kalayaan mo. Ang piyansang ibinayad para sa'yo ay hindi nangangahulugang tapos na ang kaso. Doña Aurora will make sure you crawl back to that cell. Sabihin mo sa amo mo, hindi na ako ang asong dati niyang sinisipa. At ang perang ginamit para ilabas ako rito, galing yan sa sarili kong bulsa. Sa mga account na nakalimutan niyang i-audit dahil masyado siyang naging kampante sa pagiging tanga ko. You think you're so smart? Wala ka ng kumpanya, wala ka ng asawa, at wala ka ng tahanan. Anong laban mo sa kapangyarihan ng mga Aurora? I have the truth, attorney. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan ng permiso nyo para magsalita. Panuurin nyo ako. Panuurin nyo kung paano ko babawiin ang lahat ng ninakaw nyo sa akin. Pati na ang dangal na akala nyo ay kaya niyang bilhin. Ang hangin sa labas ng istasyon ng pulis ay tila isang matamis na kumpas na humahaplos sa mukha ni Teresa. Ang bawat hakbang niya, palayo sa rehas, ay tila pagpunit sa isang makapal na kumot ng sumpa, na 7 taon nang nakabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang mga mata, na dati ipuno ng luha, ay ngayon ay nagniningning na tila mga kristal na pinatigas ng apoy. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harap. Hindi ito ang sasakyan ng mga Aurora. Ito ay pagmamay-ari ng isang pribadong korporasyon na siya mismo ang nagtatag sa ilalim ng ibang pangalan. Isang lihim na kanlungan na inihanda niya para sa sandaling ito. Bumaba ang driver at pinagbuksan siya ng pinto ng may matinding paggalang. Sa loob ng sasakyan, nakaupo ang kanyang lihim na sekretarya, si Maya, na may hawak na isang tablet. "Ma'am, handa na ang lahat," bungad ni Maya. "Ang mga account ay na-transfer na sa offshore bank gaya ng iniutos nyo. At ang mga dokumentong kinuha nyo mula sa vault ni Doña Aurora, na-scan na at nasa cloud server na natin." "Salamat, Maya," bulong ni Teresa. Isinanda niya ang kanyang ulo sa malambot na upuan ng sasakyan. Dama niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa loob ng 7 taon, siya ang arkitekto ng tagumpay ng mga Aurora. Ngunit sa likod ng mga anino, siya rin ang nagtayo ng sarili niyang kuta. Ang shadow investor na kinatatakutan ni Aurora sa mga board meetings ay walang iba kundi si Teresa mismo. "Diretso tayo sa Aurora Building," utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Nang pumasok si Teresa sa lobby ng Aurora Building, tila huminto ang mundo ng mga empleyado. Ang mga bulungan ay tila mga huni ng mga bubuyog na biglang natahimik. Nakita nila ang babaeng balita sa telebisyon na kriminal, ngunit ang nakikita nila ngayon ay isang reyna na naglalakad ng may mataas na no. Ang kanyang simpleng puting blusa at itim na slacks ay tila naging isang uniforme ng kapangyarihan. Hindi siya pinigilan ng security. Hindi nila kaya.
May isang aura si Teresa na tila nagsasabing ang bawat semento ng gusaling ito ay utang sa kanyang talino. Sumakay siya sa elevator patungo sa penthouse office. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Doña Aurora na nakatayo sa tabi ng bintana, tila reyna ng isang kahariang unti-unti nang nagigiba. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Bulyaw ni Aurora. Ang boses nito ay nanginginig sa galit at gulat. Guard! Bakit hinayaan niyo ang magnanakaw na ito na pumasok? Huwag kang mag-alala, Aurora. Narito lang ako para kunin ang huling mga gamit ko. Mahinahong sabi ni Teresa habang naglalakad patungo sa kanyang dating desk. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang maliit na frame ng litrato ng kanyang mga magulang. At para mag-iwan ng paalala, lumapit si Teresa sa lamesa ni Aurora. Ang kanilang mga mata ay nag-abot. Ang isa ay puno ng pot, ang isa ay puno ng malamig na katarungan. Ang Grand Fiesta bukas. Magiging napakasaya niyon, hindi ba? Bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na babala. Siguraduhin mong nakasuot ka ng pinakamahal mong alahas, Aurora. Dahil gusto kong makita ng buong mundo kung gaano kakinang ang isang kasinungalingan bago ito tuluyang madurog. Wala kang magagawa sa akin, Teresa. Isa kang hamak na ulila, sigaw ni Aurora. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang isang kislap ng takot. Tumingin si Teresa sa malaking monitor sa dingding ng opisina na nagpapakita ng countdown para sa Grand Fiesta ng bayan. Isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng mesa, isang lihim na pangako sa kanyang sanggol na ang bukas ay magiging iba. Handa na ang lahat para sa bukas, huling sabi ni Teresa bago tumalikod at lumabas ng opisina nang hindi lumingon. Pagbaba niya sa lobby, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Teresa, mag-ingat ka. Hindi lang si Aurora ang kalaban mo bukas. May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa gabi ng aksidente. Sabi ng boses sa kabilang linya bago ito biglang naputol. Nanatiting nakatayo si Teresa sa gitna ng mataong lobby. Ang tunog ng pag-ikot ng mga pintong kristal, ang ugong ng mga aircon, at ang mabilis na hakbang ng mga tao ay tila naging isang malabong ingay na lamang. Ang misteryosong tawag ay nag-iwan ng isang bagong tinik sa kanyang isipan. Sino ang tumatawag? At ano pa ang mas malalim na lihim na nakatago sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang? Tumingala si Teresa sa langit. Ang dilim ay dahan-dahan nang bumabalot. Ngunit para sa kanya, ito ang simula ng pinakamaliwanag na bahagi ng kanyang buhay. Mumiti ka, Mateo. Ayusin mo ang tindig mo. Ngayong gabi, tayo ang mga santo ng bayang ito. Ang bawat flash ng kamera ay dapat makakita ng isang pamilyang matatag at walang bahid. Mommy, hindi ko magawang ngumiti. Pakiramdam ko ay lahat ng tao ay nakatingin sa atin at alam ang totoo. Napakasensitibo mo. Isipin mo ang donasyon na ibinigay natin sa simbahan at sa munisipyo. Ang pera ay may paraan para gawing bingi at butas ang pandinig ng publiko. Cassandra, hawakan mo ang braso ni Mateo. Ipakita niyo sa lahat ang bagong mukha ng Aurora Empire. Of course, Doña Aurora. I'll make sure the headlines tomorrow are about our engagement, not about that CFO. Mabuti. Hayaan nating mabulok sa kahihiyan ang babaeng yon habang tayo ay nagdiriwang sa ilalim ng mga paputok. Ang platsa ng bayan ay punong-puno ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng inihaw na litson, ang ingay ng perya sa malayo, at ang masiglang tugtugin ng banda ay tila bumabalot sa buong paligid ng isang huwad na saya. Sa gitna ng malawak na entablado, nakatayo ang mga Aurora. Suot ang kanilang pinakamahal na barong at gown, tila mga Diyos na bumaba mula sa langit upang makisalamuha sa mga karaniwang tao. Ang Grand Fiesta ay ang pinakamalaking kaganapan sa probinsya. At para kay Doña Aurora, ito ang perpektong entablado upang linisin ang kanilang pangalan.
Ang bawat bati niya sa mga politiko at negosyante ay puno ng tamis. Ngunit sa likod ng kanyang mga labi ay ang lasa ng panlilinlang. Ang kislap ng kanyang mga brilyante ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng mga bombilya. Isang nakasisilaw na pagtatanghal ng yaman na kinuha mula sa pawis at luha ng iba. Sa isang madilim na sulok ng plaza, malayo sa mga spotlight, isang sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumaba si Teresa. Hindi siya nakasuot ng gown na puno ng sequins o mamahaling hiyas. Suot niya ang isang simpleng puting damit na hanggang tuhod. Ang kanyang buhok ay malayang nakalaylay at ang kanyang muka ay walang kolorete maliban sa isang matapang na determinasyon sa kanyang mga mata. Tila siya isang puting anino sa gitna ng makulay na gabi. Isang anghel ng kamatayan para sa mga kasinungalingang itinatago ng mga aurora. Naglakad siya patungo sa direksyon ng entablado. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang tibok ng puso na lalong bumibilis. Napapalingon ang mga taong nadadaanan niya. May mga bumubulong, may mga nagtataka. May kung anong kapangyarihan sa kanyang katahimikan na tila humahawi sa karamihan. Nang marating niya ang harap ng VIP area, huminto siya. Ang kanyang paningin ay dumapo ng diretso kay Mateo na kasalukuyang nakikipagtawanan sa isang alkalde. Sa tabi nito, nakasandal si Cassandra. Ang muka ay puno ng tagumpay. Tila naramdaman ni Mateo ang kanyang presensya. Lumingon ang lalaki at ang baso ng wine sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog nang makita niya si Teresa. Ang kulay sa mukha ni Mateo ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Teresa, bulong ni Mateo, na naging sanhi ng paglingon ni Doña Aurora at Cassandra. Bakit ka narito? Bulyo ni Aurora sa isang mahinang tinig, sapat na para sila lang ang makarinig sa gitna ng ingay ng musika. Security! Paalisan ang babaeng yan! Ngunit hindi gumalaw si Teresa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, Aurora. Hindi ako narito para manggulo. Narito lang ako para panuurin ang huling gabi ng inyong kaligayahan. Masarap bang tumayo sa itaas habang ang pundasyon ng inyong kinatatayuan ay unti-unti nang nadudurog? Wala kang alam, gigil na sabi ni Cassandra. Mateo and I are the future. You are just a forgotten footnote. Ang isang footnote, Cassandra, ay madalas na naglalaman ng pinaka-importanteng detalye ng isang kwento. Sagot ni Teresa. Tumingin siya sa malaking screen sa likod ng entablado na kasalukuyang nagpapakita ng video ng mga proyektong pangkabuhayan ng mga aurora. Dama ni Teresa ang bigat ng USB sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na bagay na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Sa loob ng 7 taon, siya ang nag-alaga sa bawat file, bawat dokumento, at bawat sikreto ng kumpanya. Ngayong gabi, ang lahat ng iyon ay magiging isang malakas na pagsabog. Tila huminto ang oras nang dahan-dahang dumilim ang paligid. Ang mga makukulay na ilaw ng plaza ay biglang namatay, iniwan ang libu-libong tao sa gitna ng isang nakabibinging katahimikan. Ang musika ng banda ay naputol ng pabigla, pinalitan ng isang mahina at nakakapangilabot na static na tunog mula sa mga speaker. Anong nangyayari? Ayusin niyo ang kuryente! Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinago, ngunit hindi bumalik ang mga ilaw. Sa halip, ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagsimulang mag-flicker. Mangulay ng abo at itim na tila mga kidlat na gumuguhit sa dilim. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon sa hangin ay tila isang mahigpit na lubid na handa ng maputol. Nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng karamihan. Ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng katarungan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kaayusan, isang ritmo ng paghihiganti na 7 taon niyang hinintay. Sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Hindi ito boses ng isang announcer,
kundi ang boses ni Doña Aurora mula sa isang lihim na recording. At siguraduhin mong walang makakaalam na tayo ang dahilan ng banggaan. Ang mga magulang ni Teresa ay kailangang manatiling baon sa limot. Ang bawat salita ay tila isang bumbang sumasabog sa pandinig ng lahat. Ang mukha ni Aurora ay naging kasing puti ng papel, habang ang screen ay unti-unting nagpapakita ng isang imaheng, kailanman ay hindi inakalang makikita ng publiko. Patayin niyo ang screen! Sino ang may gawa nito? Security, dakpin niyo ang sinumang kumokontrol sa system. Huli na, Aurora. Kahit patayin mo pa ang lahat ng ilaw sa bayang ito, ang katotohanan ay sapat na para magsilbing liwanag sa lahat. Teresa, itigil mo ito. Sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan namin. Mateo, gawin mo ang paraan. Mommy, wala na. Hindi ko na alam. Ang mga cellphone ng lahat ng tao, tignan niyo. Anong meron sa cellphone? Joaquin, ikaw ang may hawak ng mga folder. Bakit kumakalat ito sa social media? Akala ko ba ay nasa panig ka namin? Tita, hindi ko alam. Ang mga file na binigay sa akin ni Teresa, akala ko ay totoong ebidensya ang mga yon. Pero bakit ang lumalabas sa screen ay ang mismong pirma ko sa mga peking kontrata natin? Ang gabi ng fiesta, na dapat sana ay magsisilbing koronasyon ng kapangyarihan ng mga Aurora, ay naging isang pampublikong pagbitay sa kanilang dangal. Ang bawat salitang lumalabas sa mga higanting speaker ay tila mga kulog na yuyumig sa buong plaza, bumabasag sa katahimikan ng libu-libong tao na ngayon ay nakatitig sa screen ng may halong gulat at puot. Sa gitna ng entablado, ang mukha ni Doña Aurora ay nagmukhang isang tuyot na maskara sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kamay na dati ipuno ng diamante ay nanginginig na ngayon, habang pilit na tinatakpan ang kanyang mga tenga. Tila nais takasan ang sarili niyang boses na nag-afame ng krimen mula sa nakaraan. Ang bawat paghalinghing ng static mula sa sound system ay tila mga hagulgol ng mga biktima ng kanyang kasakiman. Kasabay ng pag-alingaw ng recording, ang mga cellphone ng bawat bisita, mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakasimpleng mamamayan, ay sabay-sabay na tumunog. Ang mga dokumento ng korupsyon, ang mga lihim na transaksyon ni Joaquin, at ang mga ulat ng pandaraya sa stocks ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang bawat ping ng notification ay tila isang pako sa kabaong ng Aurora Empire. Si Joaquin, na kanina lang ay nakatayo ng mayabang sa tabi ni Aurora, ay biglang napaupo sa gilid ng entablado. Nang lalaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga file sa kanyang sariling screen. Napagtanto niya na ang folder na ninakaw niya kay Teresa ay isang masalimuot na bitag. Isang moinyo na sadyang idinisenyo upang iligaw siya, habang ang tunay na virus ay tahimik na kumakalat sa sistem ng kumpanya. Siya ang naging susi para buksan ang pintuan ng sarili nilang impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Teresa sa ibaba ng entablado. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang puting damit, tila isang proteksyon laban sa poot na nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Aurora, hindi nang may galit, kundi nang may malalim at malamig na katarungan. Dama niya ang bigat ng gintong locket sa kanyang bulsa, ang alaala ng kanyang ina na tila bumubulong na tapos na ang paghihintay. Teresa, narinig niya ang isang boses na puno ng panghinginig. Lumingon siya at nakita si Mateo. Ang lalaking dati tinitingala niya ay ngayon ay mukhang isang batang nawawala sa dilim. Ang kanyang barong ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng luhang dulot ng takot at pagsisisi. Teresa, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganun kalala ang ginawa ni Mami. Maniwala ka. Minahal kita. Pagsusumamo ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila humihingi ng tulong. Isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresa.
Ang bawat salita ni Mateo ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Tiningnan niya ang mga kamay ni Mateo. Ang mga kamay na hindi siya kayang ipaglaban nang siya ay itaboy. Ang mga kamay na mas piniling hawakan ang yaman kaysa sa kanyang danggal. Ang pag-ibig na hindi kayang tumayo para sa katotohanan, Mateo, ay hindi pag-ibig, kundi isang anino lamang. Mahinang sabi ni Teresa, sapat na para marinig ng lalaki sa gitna ng ingay ng karamihan. Ang huling pagkakataon mo para maging lalaki ay lumipas na kasabay ng 7 taon na sinayang ko sa iyo. Humiwalay si Teresa. Tumalikod siya sa pamilyang minsang naging mundo niya. Ang tunog ng mga yabag na mga pulis na paakyat sa entablado ay tila naging isang musika ng pagtatapos. Nakita niya kung paano pilit na iwasan ni Aurora ang mga posas, kung paano magwala si Joaquin sa galit, at kung paano tuluyang gumuho si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na bagay na pumukaw sa atensyon ni Teresa. Isang bata sa gitna ng plaza ang nakatingin sa kanya. Hawak-hawak ang isang makulay na lobo. Ang ngiti ng bata ay tila isang paalala na sa likod ng bawat pagkawasak, may bagong buhay na sumisibol. Dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang kanyang sariling tiyan. Dinarama ang bawat tibok ng buhay sa loob niya. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang mabilis na figura ang humarang sa kanya. Hindi ito pulis at hindi rin ito tauhan ni Aurora. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket. Ang kanyang muka ay natatabunan ng sombrero. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat? Dahil lang nabilanggo sila, Teresa? Bulong ng lalaki. Ang boses ay pamilyar. Ang boses mula sa misteryosong tawag. Ang aksidente, hindi lang si Aurora ang may hawak ng manibela noong gabing yon. May isa pang aninong kasama niya. Isang aninong hanggang ngayon ay nasa paligid mo lang. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat ingay ng fiesta ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging pintig sa kanyang mga tenga. Lumingon siya. Ngunit ang lalaki ay mabilis nang naglaho sa gitna ng nagsisiyalisang mga tao. Tumingala si Teresa sa langit. Ang mga paputok ay nagsimula ng sumabog sa itaas, nagbibigay ng mga kulay ng pula at ginto sa madilim na ulap. Ang ganda ng liwanag ay tila nanunuya sa bago at mas malalim na misteryong iniwan sa kanya. Ang paghuhukom ay nagsimula na. Ngunit tila ang pinakamadilim na bahagi ng katotohanan ay nananatili pa ring nakatago sa mga anino. Bakit mo ito ginagawa, Teresa? Wala ka na bang kahit katiting na awa sa amin? Tignan mo kami, nawala na ang lahat. Awa, Mateo? Noong hiningi ko ang awa mo, habang pilit niyo akong ipinapakulong para sa kasalan ng hindi ko ginawa, nasaan ang awa mo? Nung nalaman niyo ang tungkol sa anak natin, at ginamit niyo pa itong pananakot, nasaan ang puso mo? Naguguluhan lang ako noon, pero ngayon, wala na si Mommy. Kinuha na ng bangko ang mansyon. Wala na akong matitirhan. Please, Teresa, kahit para sa bata man lang, tulungan mo ako. Ang anak ko ay hindi magiging kasangkapan para iligtas ka sa sarili mong hukay. Ang batang ito ay lalaking malayo sa baho ng pangalang Aurora. Pero paano ako? Paano ang buhay ko? Hindi ko kayang mabuhay ng ganito na parang kulubi sa kalsada. Diyan ka nagkakamali, Mateo. Hindi ka pulubi. Binigyan kita ng 7 taon ng buhay ko at itinapon mo lang yon. Ngayon, mararanasan mo ang mawalan ng lahat. Gaya ng naramdaman ko nung gabing pinalayas niyo ako. Ang hangin sa paligid ng mansyon ng mga Aurora ay tila may dalang amoy ng pagkabulo. Hindi ng basura, kundi ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan na ngayon ay gumuho na. Ang malalaking haligi ng bahay na dati isimbolo ng kapangyarihan ay tila mga kalansay na lamang sa ilalim ng madilim na langit. Ang mga yellow tape ng pulisya at ang mga selyo ng bangko na nakadikit sa dambuhalang pintong nara ay nagsisilbing mga piping saksi
Sa mabilis na pagbagsak ng isang tore, nanatiling nakatayo si Teresa sa tapat ng gate. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa semento. Sa kabilang dako, nakaupo si Mateo sa gilid ng kalsada. Gulo-gulo ang buhok at may mansanang luha ang suot na barong na hindi pa niya napapalitan mula kagabi. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila mga basong nabasag at hindi na muling mabubuo pa. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na sobre. Mula rito, kinuha niya ang tsekeng nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang tsekeng naging simbolo ng kanyang pagkaalila at pagkainsulto. Ang papel ay gusot na, basa ng ulan mula sa nakaraang gabi, at may mga punit sa gilid. Narito ang hinahanap mo, Mateo. Mahinang sabi ni Teresa habang iniaabot ang punit-punit na papel. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang inaabot ang tseke. Tila umaasang may milagrong mangyayari. Ngunit nang makita niyang wasak-wasak na ito, muli siyang napahagulgol. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang nakalulunos na huni sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi nito mabibili ang 7 taon ko, Mateo. Pagpapatuloy ni Teresa, ang boses ay puno ng pait at katarungan. At hinding-hindi nito mababayaran ang bawat gabi na umiyak ako dahil sa kawalang hiyaan nyo. Itabi mo yan. Gawin mong paalala sa bawat sentimong ninakaw nyo sa dangal ng ibang tao. Binitawan ni Teresa ang mga piraso ng tseke. Hinahayaan ang hangin na tangayin ang mga ito sa putikan. Pinanood niya kung paano gumapang si Mateo para lamang pulutin ang mga basang papel. Isang larawan ng isang taong tuluyan nang nawala ng sarili. Isang matalas na kirot ang muling gumuhit sa puso ni Teresa. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa panghihinayang sa taong dati niyang pinagkatiwalaan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay tila isang paglayas mula sa isang bangungot na matagal na siyang binihag. Teresa! Sigaw ni Mateo mula sa likuran. Kung akala mo ay ikaw ang nagwage, nagkakamali ka. Ang misteryosong lalaking kumausap sa'yo sa plaza, alam ko kung sino siya. Alam ko ang totoo tungkol sa aksidente. Napatigil si Teresa sa kanyang paglalakad. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, at ang kanyang pandinig ay tila naging sensitibo sa bawat tunog ng hangin. Lumingon siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng tensyon. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Teresa. Ang boses ay tila isang malamig na kumpas. Isang mapait at nakatatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Tumayo siya ng pasuray-suray. Ang kanyang muka ay may kakaibang kislap ng kabaliwan. Si Mami, hindi siya nag-iisa ng gabing yun. Ang manibela ay hawak niya, oo. Pero ang nag-utos sa kanya na huwag huminto, ang nag-utos na iwanan ang mga magulang mo sa gitna ng kalsada para hindi masira ang deal sa kumpanya, ay hindi si Mami. Dama ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbabanta ng isang malaking pagsabog. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang bagong lason na pumapasok sa kanyang sistema. Sino, Mateo? Sino ang kasama niya? Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay umalingaw sa bakanteng kalsada. Lumapit si Mateo. Ang kanyang muka ay malapit na sa muka ni Teresa, sapat na para maamoy ang alak sa kanyang hininga. May isang mapanganib na bulong ang lumabas sa kanyang mga labi na tila isang sumpa mula sa nakaraan. Ang taong akala mo ay nagligtas sa'yo, ang taong nagbigay sa'yo ng piyansa, ang taong palaging nasa tabi mo nung iniwan kita. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila biglang nabuo sa kanyang isipan. Ngunit ang larawang nabubuo ay mas nakatatakot kaysa sa kanyang inakala. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaling liwanag sa mukha ni Mateo na ngayon ay puno ng isang mapait na tagumpay. Si Joaquin, bulong ni Teresa. Ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng gulat. Tapos na tayo, Mateo. Huling sabi ni Teresa, bago mabilis na tumalikod
at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kanyang pag-alis, ramdam niya ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya mula sa madilim na bahagi ng kalsada. Ang misteryo ay hindi pa natatapos. Ito ay nagsisimula pa lamang sa isang mas madugo at mas masakit na antas. Nandito ka na pala, Teresa. Kanina pa kita hinihintay. Nakahanda na ang mga dokumento para sa pagsasama ng mga shares natin. Sa wakas, tayo na ang magpapatakbo ng industriyang ito. Hinihintay mo ba ako, Joaquin? O hinihintay mo ang pagkakataong tuluyang akong patahimikin, gaya ng ginawa niyo sa mga magulang ko 20 taon na ang nakalilipas? Anong ibig mo sabihin? Iniligtas kita, Teresa. Ako ang nagbayad ng piyansa mo. Ako ang naging sandigan mo noong tinalikuran ka ni Mateo. Iniligtas mo ako para saan? Para maging utang na loob ko ang bawat hininga ko sa iyo? O dahil natatakot kang magsalita si Aurora tungkol sa presensya mo sa loob ng sasakyang yon nung gabing mamatay ang pamilya ko? Teresa, makinig ka. Bata pa ako noon. Si Aurora ang nagmamaneho. Wala akong nagawa. Wala kang nagawa? O ikaw ang bumulong sa kanya na huwag huminto? Ikaw ang nagsabi na mas mahalaga ang pirma sa kontrata kaysa sa buhay ng 2 taong naghihingalo sa kalsada. Alam ko na ang lahat, Joaquin. At ang akala mong kaligtasan ay ang siyang magiging sarili mong bilangguan. Ang opisina ni Joaquin ay balot ng isang nakabibining katahimikan pagkatapos ng mga salitang binitawan ni Teresa. Ang marangyang kagamitan, ang malalaking bintanang kristal na tanaw ang buong lungsod, ay tila naging mga saksi sa isang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang bango ng mamahaling kape sa paligid ay tila naging amoy ng sunog na goma sa gunita ni Teresa. Isang amoy na kailanman ay hindi na mawawala sa kanyang alaala. Dahan-dahang tumayo si Joaquin mula sa kanyang swivel chair. Ang kanyang muka, na dati puno ng amo at malasakit, ay unti-unting nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng bakal, at ang kanyang ngiti ay naging isang mapait na kumpas ng kapangyarihan. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, Teresa. Bulong ni Joaquin habang dahan-dahang lumalapit. Sana ay nanatili ka na lang na bulag. Sana ay tinanggap mo na lang ang alok kong maging reyna sa tabi ko. Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa'yo? Ang ebidensya ay nasa kamay ko na. Isang matapang na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Ang ebidensyang hawak mo ay ang moy new na sadyang ibinigay ko sa'yo. Ngunit ang tunay na saksi, ang taong nakakita sa mukha mo sa bintana ng sasakyan bago kayo humarurot palayo, ay narito na. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Lola Berta, ang matandang yaya na tila naging anino ng katotohanan sa loob ng maraming taon. Hawak ng matanda ang isang lumang itim na notebook, ang diary ng mekaniko ni Aurora na siyang nagkumpuni ng sasakyan noon gabing iyon, kung saan nakatala ang bawat utos ni Joaquin na sirain ang ulat ng preno. Joaquin, anak, basag ang tinig ni Lola Berta. Sapat na ang pagtatago sa dilim. Nakita kita noon. Nakita ko ang takot at ang kasamaan sa iyong mga mata. Dama ni Teresa ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang pag-agos ng katarungan sa kanyang mga ugat. Sa labas ng gusali, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang sa pasilyo. Hindi na sirena ang nagbababala, kundi ang tahimik at siguradong pagdating ng batas. Nang pumasok ang mga awtoridad upang dakpin si Joaquin, nanatiling nakatayo si Teresa nang may mataas na no. Pinanood niya kung paano gumuho ang huling pader ng kasinungalingang bumalot sa kanyang buhay. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay isa lamang palang mapanirang anino na ngayon ay tuluyan ng pinalis ng liwanag. Pagkalipas ng ilang linggo, ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa luntiang damo ng sementeryo. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak at ang huni ng mga ibon
ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait kay Teresa. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, suot ang isang malambot na asul na dress na tila sumasalamin sa kalmado niyang kalooban. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang bungkos ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol. Ma, Pa, tapos na po. Wala na ang mga aninong humahabol sa atin. Malaya na tayo. Dama ni Teresa ang init ng araw sa kanyang balat, isang pakiramdam na tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Wala na ang pot. Wala na ang pait na tila lason na sumasakal sa kanya gabi-gabi. Ang natitira na lamang ay ang isang malalim at malinis na pag-asa. Napahawak si Teresa sa kanyang tiyan, na ngayon ay bahagya ng bumubukol. Isang mahina, ngunit siguradong sipa mula sa loob ang nagpang-iti sa kanya ng may matinding galak. Ang buhay na dinadala niya ay hindi na simbolo ng isang masakit na nakaraan, kundi ang simula ng isang bagong kabanata, isang pamanang puno ng katatagan at tunay na pag-ibig. Teresa, isang tinig ang tumawag sa kanya mula sa malayo. Lumingon siya at nakita si Maya, ang kanyang tapat na kaibigan at sekretarya sa kanyang bagong tayong tech firm. Numiti si Maya, bit-bit ang balita ng tagumpay ng kanilang unang proyekto na nakatuon sa pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Handa ka na ba? Maraming naghihintay sa iyo sa opisina. Maraming buhay ang kailangang bigyan ng bagong simula, sabi ni Maya. Tumango si Teresa. Ulay siyang tumingin sa puntod ng kanyang mga magulang sa huling pagkakataon bago dahan-dahang humakbang palayo. Ang bawat yapak niya sa damuhan ay tila isang tula ng pagbangon. Ang gabi ay natapos din, at ang araw ay laging sumisikat para sa mga pusong marunong lumaban at marunong magpatawad sa sarili. Ngunit sa kanyang paglalakad patungo sa sasakyan, isang maliit na sobre ang nakita niyang nakaipit sa windshield. Binuksan niya ito at nakita ang isang maikling sulat mula sa kulungan. Galing kay Joaquin. Teresa, hindi mo alam ang lahat. Ang 5 milyong piso na pinunit mo, tingnan mo ang likod ng bawat piraso. Mabilis na binuksan ni Teresa ang kanyang bag at kinuha ang isa sa mga piraso ng tsekeng itinabi niya bilang paalala. Nang baligtarin niya ang papel, nakita niya ang mga numerong nakasulat ng maliit. Isang koordinasyon, isang lokasyon, at sa ibaba nito, may nakasulat na 2 salita na muling nagpatayo ng kanyang balahibo. Ang ikalawaw ang anak. 5 taon na ang lumipas. Ang bawat pahina ng kalendaryo na dumaan ay tila mga talulot ng bulaklak na nalalagas upang bigyang daan ang pagsibol ng bagong bunga. Sa isang tahimik na bahay sa gilid ng dagat sa Batangas, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang malambing na huni ng mga ibon sa madaling araw, matatagpuan ang isang buhay na malayo sa ingay at pait ng nakaraan. Dahan-dahang lumabas si Teresa sa beranda, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagod. Ang bawat linya sa kanyang balat ay hindi na tanda ng dusa, kundi ukit ng karunungan at kapayapaan. Sa kanyang tabi, isang batang lalaki na may malalim at matalinong mga mata ang masayang naglalaro sa buhanginan. Si Liab, ang kanyang anak na nagsilbing mitsa ng kanyang pagbangon. Mama, look! Ang laki ng barko sa malayo! Sigaw ng bata habang itinuturo ang abot tanaw. Ngumiti si Teresa, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ng anak. Gaya ng barkong yan, Liab, kailangang maging matatag ang loob mo sa gitna ng dagat. Kahit gaano kalaki ang alon, kailangan mong manatiling nakatitig sa iyong patutunguhan. Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng kanilang bakuran. Isang lalaking may disente, ngunit simpleng anyo ang bumaba. Si Gabriel. Ang ikalawang anak na binanggit ni Joaquin sa kanyang sulat. Si Gabriel ay ang lihim na anak ni Don Aurora sa ibang lalaki
bago pa ito mapakasal sa ama ni Mateo. Isang anak na itinago at itinaboy dahil sa takot na masira ang dangal ng pamilya. Si Gabriel ang misteryosong tinig sa telepono, ang shadow investor na tumulong kay Teresa dahil nakita niya sa pait ng buhay ni Teresa ang sarili niyang ina na binaliwala rin ng kasakiman ni Aurora. Hindi sila nag-ibigan sa paraang inaasahan ng mundo. Ang ugnayan nila ay higit pa sa romansa. Ito ay isang alyansa ng dalawang kaluluwang kapwa-biktima ng iisang dilim na ngayon ay magkasamang naglalakad sa liwanag. Kumusta ang biyahe mo mula sa lungsod? Tanong ni Teresa nang makalapit si Gabriel. Maayos naman. Nabitay na ang huling apela ni Joaquin at Aurora. Mananatili sila sa loob habang buhay, sagot ni Gabriel. Ang boses ay walang halong galit, kundi isang pagtanggap sa hatol ng tadhana. At si Mateo, nakita ko siya sa simbahan kahapon. Namumuhay siya ng simple bilang isang volunteer. Mukhang nahanap na rin niya ang sarili niyang paraan ng pagsisisi. Tumango si Teresa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugag pagbabalik sa dati. Para sa kanya, ang tunay na patawad ay ang pagbitaw sa bigat ng nakaraan upang maging magaan ang hakbang patungo sa hinaharap. Hindi na niya kailangan ang paghihigante. Ang makitang lumalaking maayos ang kanyang anak. At ang makitang bumubuti, ang buhay ng mga taong tinutulungan ng kanyang kumpanya ay sapat na kabayaran. Dama ni Teresa ang initang sikat ng araw sa kanyang balat. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang sa kanyang paligid, hindi bilang mga multo ng pighati, kundi bilang mga anghel na nakangiti sa kanyang tagumpay. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaang hindi nagmumula sa kawalan ng gulo, kundi sa katatagan ng loob sa gitna ng anumang unos. Ipinatong ni Teresa ang kanyang kamay sa balikat ni Gabriel habang pinagmamasdan nila si Liab na tumatakbo patungo sa dagat. Ang bawat yabag ng bata sa buhangin ay tila isang pangako ng bagong henerasyon. Isang henerasyong hindi na mabibilanggo ng utang na loob o huwad na dangal. Ang alab ng paglaya ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa isang malupit na pamilya. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang tunay na tahanan ay ang sariling puso na marunong magmahal, marunong lumaban, at higit sa lahat, marunong magpatawad sa sarili. Ang gabi ay tuluyan ng natapos. At sa bawat bukang liwayway, may dalang bagong kwento ng pag-asa para sa bawat babaeng minsang inakalang ang pagsasakripisyo ay ang tanging paraan ng pagmamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kakailanman dudurugin. Ito ang magsisilbing pakpak mo upang lumipad patungo sa iyong sariling langit.